GR No. 255299 March 8, 2023. Si Mrs., isang Pilipina, at ang asawang lalaki, isang German national, ay ikinasal noong ika-13 ng Enero taong 2007. Sa mga taon ng kanilang buhay mag-asawa, sinabi ni Mrs. na ang kanyang asawa ay nagkaroon ng ilang relasyon sa iba't ibang babae ngunit nilunok niya ang kanyang pagmamataas upang mailigtas ang kanilang relasyon. Noong Mayo taong 2013, sinabi ni Mrs. na ang kanyang asawa ay nagsimulang maging walang malasakit sa kanya at nagsimulang sumigaw ng mga insulto sa kanya kahit sa publiko. Noong ika-2 ng Hunyo taong 2013, siya, kasama ang dalawa sa kanyang mga kaibigan, ay pumunta sa kanilang tirahan ng asawa kung saan niya natuklasan na ang asawa ay may kasamang ibang babae sa loob ng master's bedroom. Hiniling ni Mrs. na umalis ang babae sa kanilang tirahan ngunit iginiit ng mister na manatili siya bilang kasintahan nito at hiwalay na sila ng asawa. Pinagsabihan at binyantaan ng asawa ang kanyang asawa at saka pilit na kinaladkad palabas ng kanilang tirahan na nagresulta sa kanyang pagkasugat. Humingi si Mrs. ng tulong sa pulisya na naging dahilan upang arestuhin ng mga pulis ang asawa at ang kanyang kasama at ang kasunod na pagsasampa ng mga reklamong kriminal para sa concubinage at paglabag sa RA 9,262 laban sa kanila. Sa takot na dumanas ng karagdagang pang-aabuso mula sa kanyang asawa, si Mrs. ay nagsampa ng isang barangay protection order sa Office of the Barangay Captain, na kalaunan ay pinagbigyan. Noong ika-7 ng Hunyo taong 2013, nagsampa ng petisyon si Mrs. para sa pagpapalabas ng utos ng proteksyon laban sa asawa. Noong ika-10 ng Hunyo taong 2013, naglabas ang RTC ng Temporary Protection Order, TPO, pabor sa babae. Noong ika-2 ng Marso taong 2016, naglabas ang RTC ng desisyon na ginawang PPO ang naunang inilabas na TPO. Alinsunod dito, inaatasan ang asawang lalaki na magbigay ng buwanang suporta sa asawa sa halagang 100,000 piso, PI 00,000.00 para sa pamamahala at pagpapanatili ng kanilang sambahayan. Bilang karagdagan, ang isang permanenteng kautusan sa proteksyon ay iniutos sa pamamagitan ng sumusunod. A. Pagbabawal sa asawang lalaki na magbanta na gumawa ng personal o sa pamamagitan ng iba, ng mga karahasan laban sa asawa. B. Pagbabawal sa lalaki na manligalig, manginis, makipag-ugnayan o kung hindi man ay makipag-usap sa babae sa anumang anyo, direkta man o hindi direkta. C. Inaatasan ang lalaki na lumayo sa babae sa layong 200 metro. D. Pag-aatas sa asawang lalaki na lumayo sa tirahan ng asawa o lugar ng trabaho. E. Pag-alis at pagbubukod ng lalaki sa tirahan ng babae sa kondo at penthouse unit. Kung kailangang alisin ng asawang lalaki ang mga personal na gamit mula sa nasabing mga tirahan, dapat siyang kumuha ng pahintulot mula sa hukumang ito upang ang hukuman ay mag-utos sa isang tagapagpatupad ng batas na samahan siya sa nasabing tirahan, manatili doon hanggang sa makuha ng lalaki ang kanyang mga gamit at ihatid siya mula doon sa tulad ng mga makatwirang oras upang matukoy ng hukuman na ito. Parehong naghain ang mag-asawa para sa muling pagsasaalang-alang sa ruling ng RTC. Sinabi ni Mr. na hindi dapat pinalawig ng RTC ang PPO para maapektuhan ang mga ari-arian na pag-aari niya dahil nilabag nito ang kanyang mga karapatan sa pag-aari. At na ang suportang iginawad sa kanyang asawa ay dapat nabawasan dahil sa kanyang kumikitang trabaho. Sa kanyang bahagi, hiniling ni Mrs. na taasan ang monetary support na iginawad sa kanya sa 200,000 Philippine pesos. Kaugnay nito, ang utos ng proteksyon ay isang utos na inilabas ng korte upang maiwasan ang higit pang mga pagkilos ng karahasan laban sa mga kababaihan at kanilang mga anak, kanilang pamilya o miyembro ng sambahayan, at upang magbigay ng iba pang kinakailangang kaluwagan. Ang layunin nito ay protektahan ang mga nasaktan na partido mula sa karagdagang pinsala, mabawasan ang anumang pagkagambala sa kanilang pang-araw-araw na buhay, at mapadali ang pagkakataon at kakayahang mabawi ang kontrol sa kanilang buhay. Nangatuwiran ang asawang lalaki na dapat nang tanggalin ang PPO kung isasaalang-alang na nakakuha na siya ng divorce decree laban sa asawa at nainabandona na nito ang Shaw Residenza. Attorney Juvie, ari-arian. Walang ebidensya sa record na ang asawa ay talagang tumira sa kondo kaya't kailangan itong saklawin ng PPO. Wala ring ebidensya sa record na si Mrs. ay
pinaalis, sa ari-arian matapos umanong palitan ng asawa ang mga kandado sa pangunahing pinto. Bukod dito, kahit na ang asawa ay dating naninirahan doon, tinalikuran na niya ito. Napansin namin na ayon sa mga record, ang condominium unit ay walang tirahan noong 2016 at ang mga dues ng asosasyon para dito ay hindi nabayaran. Ang katotohanan na ito ay walang tirahan ay higit na pinalalakas ng mga talaan ng paggamit ng tubig na nagpapakita na walang konsumo ng tubig sa gripo sa unit mula Hunyo taong 2016 hanggang Pebrero taong 2017. Dagdag pa, ang mga pagtatangka na maghatid ng mga proseso sa korte sa babae sa unit noong Pebrero taong 2016 ay hindi nagtagumpay sa bawat impormasyong ibinigay ng receptionist ng gusali. Sa wakas, hindi namin mabibigyan ng tiwala ang sinasabi ng babae na kailangan niya ang PPO upang masakop ang ari-arian kapag siya ay nasa pagitan ng kanyang mga internasyonal na flight dahil sa kanyang trabaho bilang isang flight attendant. Siya mismo ang nagpahayag na siya ay nagretiro na sa kanyang trabaho. Kaya, hindi na kailangan pang palawigan ang PPO sa nasabing ari-arian dahil hindi ito magsisilbing hadlang sa pag-access ng asawa sa biktima dahil hindi na naninirahan doon ang dating asawa.